pagbibigay na hindi niya nalampasan. Hindi masamang tao ang kapatid ko. Tulad ng maraming tao, gusto lamang niyang mahalin at magkaroon ng isang taong mananatili sa tabi niya. Ngunit dumating sa buhay niya ang isang babaeng hindi tanggap ng aming pamilya, isang babaeng may reputasyong hindi maganda at may pamumuhay na taliwas sa mga paniniwalang itinuro sa amin. Pinili siya ng kapatid ko, hindi dahil wala siyang isip, kundi dahil naniwala siyang totoo ang kanilang pagmamahalan. Kahit maraming nagbabala, ipinaglaban niya ang babae. Habang lalo siyang kumakapit sa pag-ibig na iyon, lalo naman siyang lumalayo sa pamilya, sa mga kaibigan, at maging sa dati niyang sarili. Ngunit ang pag-ibig na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay naging isa rin sa mga dahilan ng kanyang pagkawasak. Nagkaroon ng mga kasinungalingan, pag-aaway, pagsisisi at mga desisyong hindi na madaling itama. Sa halip na humingi ng tulong, itinago niya ang kanyang mga sugat. Marahil ay natatakot siyang mapagsabihan ng sinabi na namin sa iyo. May mga problema rin sa aming pamilya. May masasakit na salita, maling pagpapalaki, droga, kahirapan at mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Ngunit hindi lamang pamilya ang dahilan kung bakit siya nawala ng pag-asa. Maraming bigat ang sabay-sabay niyang dinala. Ang maling pag-ibig, kahihiyan panghihinayang, pag-iisa at pakiramdam na wala na siyang lugar na maaaring balikan. Hanggang sa dumating ang araw na pinili niyang tapusin ang kanyang buhay. Masakit isipin na maaaring hindi niya talaga gustong mamatay. Maaaring gusto lamang niyang matapos ang sakit. Maaaring naghihintay siyang may makapansin, may yumakap, o may magsabing hindi pa huli ang lahat. Ang kwento niya ay hindi kwento ng isang mahinang tao. Kwento ito ng isang taong matagal na lumaban ng tahimik, ngunit hindi natutong humingi ng tulong bago tuluyang maubos. At bilang kapatid niya, ayokong ang huling desisyon niya lamang ang maalala ng mga tao. Gusto kong maalala rin kung paano siya tumawa, magmahal, mangarap at magsakripisyo. Nagkamali siya sa pag-ibig, ngunit hindi ibig sabihin na wala ng halaga ang buong buhay niya. Ang kanyang kwento ay magsisilbing babala. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan upang mawala ang sariling pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagsisimula ng lumayo, mawala ng pag-asa at manahimik, hindi siya dapat husgahan. Kailangan siyang pakinggan bago maging huli ang lahat. Ang